chapter 2, verse 1 to 2. Kalawang Timoteo, chapter 2, verse 1 to 2. Ang sabi dito, Timothy, my dear son, be strong through the grace that God gives you in Christ Jesus. You have heard me teach teachings that have been confirmed by many reliable witnesses. Now teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. Basahin po natin sa Tagalog. Ang sabi dito, kaya ikaw anak, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ni Kristo Jesus. Ang kanyang mga turo na narinig mo na tinuro ko sa harap ng maraming tao, ipagkatiwala mo ang mga yon sa mga taong maaasahan na kaya ding magturo sa iba. Maraming salamat, Panginoon. Ang iyong grasya, ang siyang bumubuhay para sa amin. Ang iyong pagkahabagan, pagmamahal, ang siyang umaalalay sa amin, Panginoon. Ngayon, Panginoong Jesus, malalim namin na maintindihan ngayong araw na ito, manguya namin na at manamnam ng lubusan ang pagbabahagi at pagdidisipulo ayon sa iyong kalwalhatian at ayon sa iyong kabanalan sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Ngayon, maaari na po tayong makaupo. Noong mga nakaraang linggo ay kung we're paying attention sa tinuturo ng ating mga preachers, ay tinatalakay natin tuwing umaga ang pagdidisipulo. Tama? Amen? Pagdidisipulo sa pangalan ni Jesus. Nalaman natin na for the whole month, it's our subject matter at lalo na ang importansya ng pagdidisipulo sa ngalan ng Panginoon. Dahil ito ang tinuro sa atin, tama? Go ye and make disciples. But this day, we're going to look into the other side of the coin. Nagkaroon tayo ng mga encouragement, nagkaroon tayo ng mga perseverance na dapat gawin natin na pagdidisipulo. Ngayon, we're gonna look at the other side of the coin, which is the hindrances and the struggle of discipleship. Let's look into the other side of the coin, yung kabilang parte naman. Lagi tayo nakatingin sa the bright side of it. But again, there is a cost. Sabi nga dito, discipleship at its greater purpose. It has a greater purpose. Yun nalaman natin. But along with it, the greatest cost to its wielder. Meaning, ang discipleship daw ay may great purpose. Alam natin yung purpose niya. Pero, it has a great cost sa taong nagbibit-bit nito or sa taong magdidisipulo to its wielder. Tawag sa isang sword, the one who bears the sword is a sword wielder. Kaya yung ginamit kong salita. Kasi we're bringing the sword of God, the discipleship, the sword of the Lord. That if the wielder managed to overcome, will make him or her or us invested deeper in Christ. Na kapag na-overcome natin tong struggles and hardship sa pagdidisciple, magkakaroon tayo ng deeper relationship with our Lord and Savior. Na mas malalim ng pagkakilala sa Panginoon at sa Kanyang walang hanggang kalangitan. Ang pagdidisipulo. Overcoming these challenges will lead to a deeper investment in Christ. Kapag na-overcome natin yung mga challenges and hardship sa isang pagdidisciple, pag-aalaga ng kaluluwa, magkakaroon tayo ng investment sa ating Panginoon. Gusto niyo ba ng investment? Diba?
Ang pinakamahalagang investment, hindi investment sa bangko. Mahalaga siya pero hindi siya ang pinakamahalaga. Hindi investment sa mga karelasyon natin. The investment with Christ is the most important investment of all. Amen? At pag na-overcome daw natin yung challenge sa pagdidisipulo at pag-aalaga ng kaluluwa, magkakaroon tayo ng greater investment to the Lord. We will be more invested to God. Matutupad na yung lagi natin kinakanta or lagi natin pinapala, Lord, I want to be more of you. I want to be with you. Gusto ko itang makasama. That is invested. We will be more invested with God. And a greater connection to His eternal kingdom. Sino ang gusto ng greater connection sa eternal kingdom ng Panginoon? Amen? Gusto niyo ba laging connected tayo sa langit? Hindi lamang dahil gusto natin connect, dahil gusto natin ng buhos ng pagpapala, ng gaya na sinabi niya sa Malakias, pero dahil mas lalo natin mararamdaman ang presensya ng Panginoon. Amen? At maaatim lang daw natin yon kapag na-overcome natin yung mga challenges sa pagdidisipulo, sa pag-aalaga ng kaluluwa. Pag nag-aalaga tayo ng kaluluwa, hindi lamang ito tungkol sa mga kaibigan natin, the best na pag-aalaga, syempre number one, mga pamilya natin. Amen? Then mga kaibigan, and their significant others, and then everything na makakarinig ng salita ng Panginoon. Alam niyo ba, ang pag-aalaga ng anak is also a part of discipleship. Pag-aalaga sa kaibigan, pag-iintindi sa ating mga kapatid, that's part of discipleship. Pero ano tong mga hindrances and struggles ng discipleship? And, ano po? Hindrances ng discipleship. Number one, misunderstanding adjustment. Adjustment. Tama. Hindi madaling mag-disciple. Amen? Hindi madali, pero worth it. Amen? Pag-aalaga ng kaluluwa, hindi madali, pero worth it. Pero, unang nagiging hindrance at struggle natin is misunderstanding the adjustment. Adjustment natin dun sa inaalagaan nating kaluluwa. Ang topic natin ngayong umagang ito ay luklukan ng wagas na pagsinta. Kailan ba tayo naging luklukan ng wagas na pagsinta ng Panginoon? Gusto niyo ba maging luklukan ng wagas na pagsinta ng Diyos? Amen? Lahat tayo nagde-desire maging luklukan, maging witness, maging invested sa mga kaluluwa na gustong maligtas ng Panginoon. Pero dahil sa mundong ito, walang kaperpekto, nagkakaroon ng misunderstanding adjustment. Nagkakaroon tayo ng adjustment. Buksan natin mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 9, verse 22. Ito ay pahayag ni Pablo sa mga taga-Korinto. At ang sinabi niya dito, pag binasa natin, to the weak, I became weak, that I might win the weak. I have become all things to all people, that by all means I might save some. May tanong po ako sa inyo, mga minamahal na churchmates, aking mga minamahal. How do we connect to people whom desire to reach and disciple? Paano po tayo kumonek sa mga gusto nating alagaan na kaluluwa? Sa mga anak natin, sa mga kaibigan, sa asawa, sa mga alaga. Sila ay parte ng ating pagdidisipulo. Amen? Hindi lamang dahil magkaroon tayo ng cell group, but ating pamumuhay, parte ng pagiging disipulo natin sa kanila. Pagdidisipulo natin sa kanila. Some it comes naturally and develops well. Minsan, it's natural kapag nagkaroon tayo ng kaibigan. Parang pagdating yan, natural lang na may connection agad kayo. Tama? Amen? Di ba may mga ganun tayo ka-vibes, mga nanay? Minsan pag gusto natin mag-Bible study, pag yung nanay medyo bubbly, makulit, maingay-ingay, tama? Ay, wow, vibes tayo, di ba? Vibes agad.
madaling masharean, madaling masabihan ng mahal ka ng Diyos, attend ka ng service, nagbasa ka na ba ng Bible? Pero hindi bawat oras ganun ang mangyayari. Ganun din sa mga kabataan, hindi bawat oras ang makikilala nating mga magiging kaibigan natin ay isang madaling kausap, isang konting kibot-keme lang ay madali lang maibahagi ang salita ng Panginoon. Tama? Sometimes, we need adjustment. Ganon ang ginawa ni Pablo. Kaya nabahagi niya ang salitang ito. To the weak, I became weak. Sa mga mahina, ako'y naging mahina. That I might win the weak. I have become all things to all people. By all means, I might save some. Pero yun nga, hindi laging ganon yung kaso. Minsan, makakasalubong tayo ng mga tao na ang hirap kausap, ang hirap yakarin, ang hirap pakiusapan. Sino yung mga may taon ng pinapanalangin na makapagsimba sa simbahan? Na mga makakilala ang kanilang kaibigan, kumare, kumpadre, anak, at asawa. Marami, tama. Hindi lahat ng instances ganun. At kailangan natin gaya ng ginawa ni Pablo. Nagkaroon tang adjustment. Alam ko mahirap talaga mag-adjust. Pero hindi ito yung bagay na dapat nating i-neglect or i-avoid yung relationship natin na ibinibuild natin sa kanila. Bagkus, mas lalo nating pagkikihan. Discipleship is not a neat process. Hindi daw malinis na proseso pero hindi ganun kapatag na proseso. Don't correct me if baka ma-misunderstand niyo yung sinabi ko. It's not a neat process. What I mean ay, hindi siya yung smooth flowing. Na kapag nag-disciple ka, okay na agad. Disciple na kita. May sa sobrang gulo na mundo, ang tao hirap mag-tiwala. It requires flexibility and adapting to individual's nature. Kailangan daw natin mag-adapt at maging flexible sa mga taong gusto nating maipanalo para kay Kristo. Lagi nating i-consider ang taong ito and seek, number 1, huwag nating kalimutan na humingi ng tulong sa ating banal na Espiritu. Sino dito yung bago magbahagi ng salita ng Panginoon, sa gusto niyang i-disciple or ma-share ng gospel na nanalangin muna? Number 1 step, huwag sabak ng sabak agad. Pray, Lord, open his heart, her heart, their mind. Natanggapin nila ang buhay kay maging luklukan ng iyong wagas na pagsinta at makita ka nila. Amen. That's a short prayer. Ama? And then makibahagi na tayo. Let's do adjustment. Pero hindi naman yung adjustment na nakisama hanggang natuluyang naging nakisama. Hindi naman ganong adjustment na kailangan natin. Nagkakaroon tayo ng adjustment. Ngunit, hindi nako-compromise yung ating relasyon sa ating Panginoon. Yung ating commitment sa ating Panginoon. Hindi yung si kumare o si kumpadre na ipag-inuman at gusto mo siyang mawin, mag-iinom na rin tayo. Mag-yoyosi na rin tayo. Or kung si tropa, kaibigan, ay nag-weeds, nagdodroga, or anything, or masama ang ginagawa, ay kasama rin natin sila sa kasamaan. Hindi po ganun. Nalala ko po ang testimony po namin ni Brother Ren sa ganyang bagay. Lalo na nagtatrabaho po kami. Ay nasasamahan, nasisharean po namin ng aming mga katrabaho. Kahit mismo mga trainer namin, nung panahon na nasa Saitel pa kami. Pero kapag nagkakaroon ng inuman, party, at team building, matik, sa taon na kasama namin sila iniilom Red Doors. Pero matik na yan, bibili sila agad ng Coke, ng Sprite, or minsan kahit malamig lang na tubig para sa aming dalawa. Hanggang sa nakasanayan na nila.
hanggang sa pag may problema, Renz, pray mo naman. Pwede bang magpa-pray sa'yo? Diyan pwede bang patulong sa'yo? Ganun po ang pakikisama. Hindi pakikisama. That is adjustment. Think about them and their needs, even though it opposed our agenda. Kahit mismong natatapakan na yung mismong agenda natin nung araw na ito, naranasan niyo po ba yun? Yung dapat may gagawin tayo, pero biglang dumating si disciple or yung kaluluwa na gusto natin maligtas, umiiyak, humingi ng tulong, or worse, muutang. Tama. Tapos, parang hirap magpautang kasi alam mo na, minsan hirap magbayad. Pero sabi, anong sinabi ni Pablo? To the weak, I became weak. Nagkanda patong-patong ang utang. Dinaranasan ko po kasi yan sa disciple ko na sadly to say, nasa kabilang sekta na siya. Pero bago nangyari yun, naranasan ko po na magulang, naging close ko magulang, hanggang sa yung estudyante, di na makabayad ng tuition. May sahod na kakaroon naman ako ng mga extra-extra sa trabaho ko noon. Nakapagbigay ako konti kahit papaano sa tuition. Na sabi, magbibigay ang magulang, magbabayad daw si Mami, at hindi na nakabayad. Sadly to say, it's been 7 years. At yung anak, hindi pa nga nakapagpatuloy dito. Pero hopefully, and I pray, nataniman naman ng salita ng Panginoon. Pero again, reminder again sa atin, isa sa mga nagiging struggles natin, hindrances natin ay adjustment. Kailangan natin mag-adjust gaya ng ginawa ni Pablo. Pangalawa, lacking trust and time. Sabi sa Ephesians chapter 5, verse 15 to 16, look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time because the days are evil. Ayun yung verse natin sa oras. Sa trust, 1 Peter chapter 5, verse 2 and 3, be shepherds of God, God's flock that is under your care, watching over them not because you must, but because you are willing. Ayun ang sabi not because kailangan, kundi dahil willing tayo gawin. As God wants us to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve, not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. Gaya na sinabi ko kanina, mahirap magtiwala ngayon sa mundong ito. Tama? Ganon din ang mga gusto nating idisipulo. Ganon din ang mga gusto nating ipanalo. Nahihirapan silang magtiwala sa atin. Kasi ang tingin nila, pantay tayo ng mundo. Parehas tayo ng ugali ng mundo. May tanong po ako sa inyo. Are we still wise and making the best use of our time? Maayos pa ba natin nagagamit ang ating oras? Or naubos na ito sa social media? Sa ibang bagay? Sa oras ng pag-iintindi ng problema, imbis ng pagtitiwala sa Panginoon. Discipleship runs counter to the fast-paced mentality ng mundo. Ang discipleship daw, iba sa takbo ng mundo. Ang takbo ng mundo ay mabilis. Pero ang discipleship, proseso. Matagal na proseso. Nandyan yung dadalaw-dalawin, yayakarin, panapanalanginan araw-araw. Minsan pa, kailangang sunugin ang bulsa para mawin mo ang kaluluwa. Ganon ang discipleship. If it's very important to us, does it reflect our daily calendar? Kung talagang importante sa atin ang pagdidisipulo, pag-aalaga ng kaluluwa, nagre-reflect ba to sa araw-araw natin? Anong ibig sabihin nagre-reflect sa araw-araw natin? Naisip ba natin panalangin ang ating cell group?
ang mga kananayang cell group, ang inyong individual cell group? Minsan ba sumagi sa isang araw, sa 1 minuto or 2 minuto ng oras natin, pinanalangin natin ng 1, 2, or 3? Or puro na lang, Panginoon, Lord. Baka puro Panginoon na lang. Hindi na yung mismong task natin. Hindi na mismong yung pinagbabahaginan natin. Let's get rid of those irrelevants who consume our time and make room. Gumawa tayo ng oras. Let's make room for discipleship. Hindi naman araw-araw pag-discipleship, kailangan araw-araw mo makita. Alam niyo ba, kailangan lang natin araw-araw mo rin silang panalangin. Maalala, maintindi, makamusta kahit sa chat man lang. O kung may ways na puntahan, mas maigi. Huwag lang nating makakalimutan. Amen? Baka sa tuwing umuwi si Mister, hindi na natin naaalala. Puro lagi na lang, nandiyan na yung pagkain mo, ulam mo. Wala man lang, Dear, kamusta trabaho? Han, kamusta trabaho mo? Maayos ka ba? Wala bang kamustahan pa? Or kay ate at kuya, pag uuwi, hingi na lang ba ng pera? Wala bang kamusta, te? Okay ka pa ba sa work mo? Te, kumain ka na? Or kahit sa kaibigan, na nagsosolo, baka mamaya nagsosolo na ang ating kaibigan, patawa-tawa lang sa gilid, pero may mukha na pala ng depresyon at suicidal na ang mukha. Di ba napapansin niyo po yun sa social media? Makadalasan ganong sinishare, yung masaya. Pero kinabukasan, yung pala yung may dala ng sobrang malaking problema. Think of it not as something that demands so much. Isipin natin na hindi ito isang demanding na task, ang pagdidisipulo. Nauubos ng oras natin. Bagkus, tingnan natin ito na isang pagmamahal at pagtitiwala sa atin ng Panginoon na gusto niyang ibahagi rin ang pagmamahal at tiwala na ibinigay niya sa atin. Nagets niyo po? Nagets po natin? Wag natin itingnan to na sobrang demanding na ito. Demanding naman ng discipleship. Tingnan natin ito na yung pagmamahal at tiwala na binigay ni Lord, sabihin natin, Lord, hindi lang para sa akin to. Para rin sa kanila. Para rin sa inalagaan ko. Para rin sa aking pamilya. In speaking of trust, do we still live in a way that make others trust us? Namumuhay pa rin ba tayo kung saan ang mga tao'y kaya magtiwala sa atin bilang Kristiyano? Or kada bato sa atin, pasimba-simba ka ba? Christian ka ba? Ba ganun na yung tanong po sa atin? Or ang tingin pa rin sa atin ng mga tao, nagtitiwala pa rin ako sa iyo? Nakapapagkwentuhan pa rin ba tayo ng mga kumare at kumpadre, kaibigan natin? Nabibigyan pa rin ba tayo ng kanilang deepest secret? Na, keep mo to Napag-aaminan pa ba tayo? Itong henerasyon na to, dishonesty is very flawed. Honesty is very flawed in this society. Halos wala nang katapatan sa society natin. Magmula sa politiko, sa gobyerno, sa relihiyon, at minsan, nakakalungkot, mismong sa loob ng pamilya. Minsan, wala nang tiwala. Hindi ka na na-open na ni ate, ni kuya, ni papa, ni mama. Kasi hindi rin naman nakikita si Kristo Do we still live like others can trust us?
The only way to overcome this, the lack of trust and time, is to disciple others by modeling our life with Christ. Imomodelo natin yung ating buhay kay Kristo. Na tunay, authentic na pamumuhay kay Kristo. Hindi yung pag Sunday lang mabait. Hindi lang pag tuwing Sunday lang, parang kilala ang Panginoon. Araw-araw. May integrity at may transparency. Yung tipong kahit tingnan tayo, ang buhay natin, ang pamumuhay natin ni kapitbahay, ng mga taong makakita sa atin, may integridad, may transparency. Walang kabit na makikita. Walang kasalanang makikita. Ngunit hindi ito agad makukuha ng basta-basta. Amen? Kailangan natin ng tulong ng Banal na Espiritu. Kailangan natin ng tulong ng Panginoon para mamuhay tayo na may authenticity, na may transparency, na may integrity, na may integridad. Na may isang salita. Ayun ang meaning ng integridad, may isa sayang salita. We have the works of the Spirit, the hope from the Father, and the grace from our Lord Jesus. And we can make it happen. Mawawala yung lack of trust and lack of time. Pangatlo, personal denial of sacrifice. Personal denial of sacrifice. May tanong po ako sa inyo. Are we still in the mood where we deny our calling? Dumarating pa, nasa mood pa rin ba tayo na hindi mo pa rin natin matanggap na may calling tayo sa Panginoon? A stage of denial of Christ task to us. Parang dinideny natin na, abayan, hindi ako mag-disciple. Hindi ko kaya. May pangarap pa ako. Kailangan kong intindihin yung asawa ko, pamilya ko, anak ko. Are we still on that stage of denial? A personal denial of sacrifice. Hindi kaya magsakripisyo para sa Diyos. Discipleship means total surrender to God. Lubusang pagpapasakop sa Panginoon. Sabi nga sa Matthew chapter 9 verse 29, and everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother, children or lands for my name's sake will receive 100-fold and will inherit eternal life. Hallelujah. Discipleship is willingness to prioritize cultivation of God's kingdom. Pinaprioritize yung paglago ng kaharian ng Panginoon. Kuya Jen, saan pumapasok yung denial of sacrifice dito? Means prioritizing the cultivation of the kingdom of God rather than our self-ambition, possession, and relationship. Letting go of cherished aspect of our lives. Ano ba ang mahalaga mo sa ngayon? Darating ang punto ang Diyos, sa punto ng buhay natin, hihingin ng Diyos ang pinakamahalaga sa atin. Gaya ng ginawa niya kay Abraham. Sino ang hiningi niya kay Abraham? Sino? Isaac. Ang anak niyang inantay ng higit na maraming taon. Hiningi sa kanya, anong ginawa sa kanya? Sabi sa kanya ng Lord, umakyat ka sa bundok, ialay mo sa akin ang iyong anak.
Darating ang time, God will ask for our Isaac. What is our Isaac? Is it your work? Is it your ambition? Is it our family? Our time for our family? Relationship? God will ask for our Isaac once we disciple God. Umalis na tayo sa moment ng personal denial of sacrifice. Once na nag-disciple tayo kay Jesus, once na mag-win tayo ng kaluluwa para sa Panginoon, it's total surrender. Prioritize His kingdom, God and His kingdom, rather than our self-ambition, relationship, and others. Is joyful sacrifice still a thing to us? Naisip pa ba natin yung joyful sacrifice? Or kada punta natin dito sa tithes and offering box, ang hirap bitawan? Or kapag humihingi ng oras sa atin ng ating pamilya or mga gusto nating ipanalong kaluluwa, hindi natin maibigay ang oras. Puro na lang, Panginoon. Puro akin, akin. Lord, dinggin mo ang aking. Lord, ibigay mo ang aking. Puro na lang aking. Ay na lang ba ang laman ng ating panalangin? Or ang panalangin natin ay may laman pa rin? Lord, pagpalain mo siya. Gabayan mo siya na makilala Kanya. Ganun ba ang laman ng ating panalangin o puro akin? Gaya ng ginawa ni Paul sa 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to 28. Sinabi niya dito, nag-sacrifice siya, nakulong siya, binugbog siya ng sarili niyang kababayan. Pero kahit ganon, ibinahagi niya pa rin ang salita ng Diyos. At kahit nasa kulungan siya, iniisip niya pa rin ang simbahan. Ang mga taong kanyang inaalagaan nung time na yun. He denies. Alam niyo ba si Paul, isa siyang Romano. Napakahalaga niya kanyang estado kasi nung panahon na yon, ang Roman Empire is one of the powerful empire. At kapag hinahatulang ka ng walang tamang paglilitis, pwede kang mag-demand. Kaya ganun ginawa niya, di ba? Nag-demand siya hanggang siya mapugutan siya ng ulo. Di ba? Pero hindi niya sinabi na, Romano ako, dapat maganda ang trato mo sa akin. Pero ang ginawa niya, kahit binugbog siya, sinaktan, ikinulong ng walang kasalanan, patuloy niyang hinisip ang mga taong kanyang inaalagaan. That is discipleship. Ayon ang pang-aangaluluwa. Pag-aalaga ng kaluluwa, rather. In denial leads in neglection of our duty. Kapag in denial tayo sa pagkatawag sa atin ng Panginoon, pinapabayaan natin ang ating duty, ang ating pagkatawag, ang ating trabaho. Unknowingly, we devalue Christ's sacrifice and postpone His return. Hindi natin alam, unknowingly, hindi natin napapansin, nade-devalue natin yung sakripisyo ng Diyos. At mas lalo natin pinatatagal ang Kanyang pagbabalik. Kaya ang naghihirap-hirap pa rin tayo dito. Kasi ang daming Kristiyanong tamad. Tamad mag-alaga. Tamad magintindi. Puro na lang prayer ng pansarili. Puro na lang self-improvement. Wala nang selfless or the sacrifice for God. Remove the denial spirit. Take heart of what has God endorsed us. Kailangan natin tanggapin
yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Amen? Kailangan natin yung tanggapin. Panalangin natin sa Panginoon na tanggalin ang in denial spirit na meron tayo. Para naman hindi tayo lang yung narito kahit every service natin. Put trust in His prepared path and receive 100-fold from His overwhelming grace. Conclusion po natin, discipleship is investment with Christ. Alam niyo ba ang discipleship is investment sa ating Panginoon, Jesus? Investing in our disciple with Christ makes them feel their Savior is always there. Kapag nag-invest daw tayo sa ating Panginoon, mararamdaman ng ating mga mahal sa buhay or ng mga dinidisciple natin na buhay ang Diyos, na may Diyos na gumagawa, na may Diyos na buhay na umiintindi para sa kanila. Dahil tayo'y nagdidisipulo sa kanila. Minamahal natin sila in behalf of Christ. That He's doing miracles behind the scene for them. That they gonna get past this, gonna look back and say they made it and they didn't do anything crazy. Alam niyo, church, you don't have to have the right words. Hindi natin kailangan na magkaroon ng tamang salita, ng tamang gawin. Wala pong magic sa pagdi-disciple. Hindi tayo ang kanilang Savior. We're not their Savior, but you keep their focus to Him. Hindi tayo ang kanilang tagapagligtas. Si Kristo lamang ang kanilang tagapagligtas. Bilang disipulo ni Kristo, ang tanging layunin natin, ituon ang atensyon natin, ang atensyon nila kay Kristo. Araw-araw. Ganon ang pagdidisipulo. Paul turns from persecutor to a witness. Matthew turns from tax collector to a disciple. Ayan yung mga nakaraan nila. Si Paul, dating persecutor. Nagpaparusa ng mga Kristiyano. Pero naging disipulo ni Kristo, naging witness ni Jesus. Si Mateo, na dating tax collector, nung naging disipulo ni Jesus, naging kanyang tapat na alagad. Si Rahab, sino nakakilala ka Rahab? Yes, the Rahab, which a prostitute, turned to a great grandmother of Jesus. Ganon ang pagdi-disciple. Discipleship, change labels, and rewrite stories. Dahil ba sa atin yun? Dahil po ba sa atin yun? Ito'y dahil kay Kristo. Kaya itong mga hindrances and struggles na ito, pag nalagpasan po natin ito, the 100-folds of blessings and deeper investment with God will be upon us. Amen? Gusto ba natin yun? Mag-invested tayo sa Panginoon? Gawin po natin ang pagdidisipulo. Pag-aalaga ng kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Panalangin po tayo. Alam niyo, mahirap mag-disciple. Sobra. Church. Naranasan ko, I have 2 disciples kung napansin niyo sa slides. Kasi yun, yung dalawang dalaging ding. Masakit minsan pag napansin mo, lalo na yung isa, walang pang-tuition, walang pambaon, maraming problema.
Pero once na makatulong tayo sa kanila, we are investing with them with Christ. Panalangin natin na maging invested tayo sa ating Panginoon, sa ating mga disipulo, mawala ang mga hindrances and struggle. Aming Diyos na buhay sa lahat. Maraming bagay na magpapadeny or magsisira ng aming proseso ng pagdidisipulo sa iyong mga tagasunod, Panginoon. There will be struggles and hardship. There will be self-denial, lack of trust, lack of time, lack of everything, Panginoon, na magbibigil sa amin. But still, you God, by the power of the Holy Spirit, you will help us to disciple more, to cultivate the kingdom of God, upang paramihin ang mapapabilang sa iyong kaharian, Panginoon. Lord, we bless and honor your name. Help us, Lord, to relive and reflect your life for us as we disciple your followers. In Jesus' name we pray. Amen and amen.